Magandang araw po sa lahat ng kasundo at sa inyo po Kuya Bari. Ako po si Janet, taga Daet, Camarines Norte. Isa po ako sa inyong subscriber at madalas na nag-aabang ng mga bagong upload. Alam niyo po kasi ay isa rin ako sa iilang mga tao na nakaengkwentro ng aswang. Kaya sumulat ako para maibahagi rin ang aking karanasan noong napadpad po ako sa isang liblib na baryo sa Sorsogon noong 1984. Napunta ako sa lugar na iyon dahil nangako ang aking asawa na doon namin bubuuin ang pangarap naming pamilya. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi po natupad. Bagkus, pinagsisihan ko dahil ang pananatili ko sa baryong iyon ay nagdulot po ng isang kahindik-hindik na karanasan na magpasangga ngayon po ay hinding-hindi ko po nalilimutan. At naging dahilan din para hindi na muling magmahal dahil sa takot na muli akong magkamali. Umpisahan ko na po ang aking kwento, Kuya Bari. Ang probinsya po ng Sorsogon ay sikat sa iba't ibang masasaya at magarbong mga pista tulad ng Pili Festival, Pandaraw at Bulan Festival. At sa mga pistang ito, talaga namang mapapahanga ka dahil pinaghahandaan ng bawat tahanan ang isang magarbong handaan at mga palabas. Yun ang inaasahan kong pista na kinasabikan nang sabihin sa akin ng aking asawa na kailangan naming agad umuwi upang maabutan namin ang piyesta sa kanilang baryo. Ngunit kakaiba pala ang ginagawa nilang pagdiriwang. Wala sa hinagap kong magiging isang bangungot ang inaakala kong masayang pagtitipon. Alam ko, marami ang magtataas ng kilay, lalong-lalo na ang mga taga-Sorsogon, at sasabing hindi tulad ng kwento ko ang pistang kanilang kinagisnan. Hindi kasi lantad at hindi batid ng mga taga dito ang ganitong klase ng paghahanda dahil ginaganap lang ito sa isang tagong baryo na ang mga nakatira ay magkakamag-anak lamang. Siguro kung agad nalantad ang ganitong klaseng gawain ay hindi ito pahihintulutan ng mga namumuno sa Sorsogon dahil alam naman natin kung gaano kahalaga dito ang kaligtasan ng mga taong naninirahan at bumibisita sa kanilang lugar. Ramil po ang pangalan ng aking asawa. Nakilala ko siya sa aking pinagtatrabahuhang maliit na karinderya dito po sa Camarines Norte. Suki namin siya at halos araw-araw ay doon po siya kumakain. Doon na rin niya ako niligawan hanggang sa sinagot ko na nga siya ng matamis na oo. Tapos po nagsama na kami sa iisang bubong. Kuya Bari, 20 anyos lamang po ako nang nag-ayang umuwi si Ramil. Sabi niya ay gusto akong makilala ng kanyang pamilya. At nangako siya na doon niya ako aayaing magpakasal. At kung papayag daw ako ay doon na maninirahan dahil mayroong ipamamanang bahay at lupa ang tatay daw niya. Dahil nga sa ganda ng kanyang alok ay pumayag naman ako. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang kami ay umibis sa bus na aming nasakyan. Ramil, andito na ba tayo? Hindi pa. Sasakay pa tayo sa bangkang demotor. Isla yung pupuntahan natin, mahal ko. Wika ni Ramil sa akin. Sakay ng bangka ay nakita ko ang malawak na pakatan o taniman ng sasa at bakawan. Hangang-hanga ako sa ganda ng lugar pero agad nawala ang atensyon ko sa tanawing iyon nang mapansin ko ang kakaibang ikinikilos ng bangkero. Panay kasi ang titig nito sa akin. Akala ko nga noon ay kursunada ako ng bangkero dahil sa pamamaraan ng kanyang pagtitig sa akin. Ngunit nang lumingon sa kanya si Ramil ay umiwas na ito ng tingin.
Nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam sa inaasal ng lalaking iyon. Pero hindi ko na lamang pinansin hanggang sa marating na nga namin ang aming destinasyon. Pagbaba po namin ni Ramil ay napalingon ako muli sa bangkero. Napansin kong sumenyas siya ng dalawa gamit ang kanyang mga daliri. Hindi ko naman po alam kung anong ibig sabihin noon, kaya binaliwala ko na lamang iyon. Naglakad na nga kami ni Ramil sa dalampasigan at nang halos 15 minuto bago namin nakita ang isang tulay na gawa sa kahoy at lubid. Hinawakan ni Ramil ang aking kamay at inalalayan niya ako sa aming pagtawid. Sa wakas ay narating din namin ang baryo nila Ramil. Napansin ko, Kuya Bari, bawat tahanang aming madadaanan po ay abalang-abala sa kanilang pagluluto at paghahanda. Totoo nga, totoo ang sinasabi ng aking asawa. Mayroong magaganap na piyesta. Habang naglalakad kami ay napansin kong parang mainit ang naging pagtitig sa akin ng mga tao sa lugar na iyon. Bigla kasi silang huminto sa kanilang mga pinagagawa at kapansin-pansin ang kakaiba nilang pagngiti. Pinisil ni Ramil ang aking kamay at sinabi niyang huwag daw akong matakot dahil ganito daw talaga ang reaksyon ng kaniyang pamilya sa mga dayong katulad ko. Hindi naman nabanggit sa akin na may sariling tribo pala itong pamilya ni Ramil. Ilang sandali lamang narating din namin ang kanilang bahay kubo. Gawa po ito sa kawayan at kahoy ang dingding nito at nipa naman ang bubong. Ang estilo ng bahay ay may silong at hagdan. Sa aming pagdating, sumilip muna sa bintana ang isang babaeng may edad na. Nagmamadali itong bumaba ng kanilang bahay at sinalubong kami ni Ramil. Maya-maya ay sumunod naman ang isa pang matandang lalaki na ipinakilala sa aking siyang ina at ama niya. Agad naman ako nagmano at nagbigay galang sa kanila. Ipinaghanda nila kami ng makakain, pero hindi nagtagal ay nagsidatingan ang ilang mga tao at sinisilip nila kami sa loob habang kami ay kumakain. Hindi ko na lamang pinansin iyon dahil naisip kong baka hindi lamang sila sanay sa mga dayo kaya feeling celebrity ang pagtanggap sa akin. Pagkatapos po naming kumain, itinuro sa amin ang kubong aming titirhan. Maliit lang po iyon, Kuya Bari, kumpara sa kubo ng kanyang mga magulang. Ngunit gawa rin sa kawayan at nipa na mayroong silong at hagdanan. Pagkatapos ko mag-ayos ng mga gamit ay dumungaw po ako sa bintana. Napakaganda ng karagatang natatanaw mula doon at sa kaliwang bahagi naman ay makikita ang luntiang kagubatan. Naakit ako sa ganda ng kanilang lugar kaya lumabas po ako at nagpasyang mamasyal-masyal. Hindi ko nakita sa bakuran ang aking asawa. Tahimik din sa kabahayan ng aking mga biyenan, kaya nagpasya akong maglakad-lakad at damhin ang kapayapaan at kagandahan ng islang iyon. Ngunit sa aking paglalakad ay may narinig akong sumigaw. Sinundan ko ang pinanggalingan nito hanggang sa napadpad po ako sa bukana ng gubat. At sa kalagitnaan ng aking paglalakad, nakita ko ang isang kulungang gawa sa mga kahoy. Nakakulong doon ang isang lalaki na walang suot na damit na pang-itaas. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. Tulungan mo ko, sabi niya na nagmamakaawa. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakakulong dyan? Nakakulong ako kasi... Sandali, hindi ka taga rito, no? Wika ng lalaki. Hindi. Bisita ako ni Ramil. Ha? Hindi ka dapat nandito. Delikado ang buhay mo. Ano? Anong ibig mo sabihin?
Impyerno ang lugar na ito. Huwag na huwag ka nang basta-bastang magtitiwala. Sige, tulungan mo akong makaalis dito. Kailangan nating tumakas bago sumapit ang pista. Nabigla ako sa aking mga narinig, Kuya Bari. Hindi ako nakaimik at hindi ako nakakilos. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang pumulandit sa tagiliran ng lalaki ang sariwang dugo nito. Nasugatan ang lalaki na pinadaplisan nito ng sibat ng ama ni Ramil. Sumulpot sila ng hindi ko namamalayan. Nawala ng malay ang lalaki. Agad naman akong niyakap ng aking asawa. Huwag kang magtitiwala sa kanya dahil masama siyang tao. Nahuli namin siyang nagnanakaw ng aming mga alagang hayop kaya ikinulong namin bago dalhin sa mga pulis. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya, iha. Delikado siyang tao. Mahabang paliwanag ng ama ni Ramil. Agad akong inilayo ng aking asawa sa lugar na iyon. Sa totoo lang, Kuya Bari, nagsimula na akong kabahan. Dahil pakiramdam ko po, mayroong mali sa lugar. Nilingon ko ang lalaking nasa loob ng kulungan. Parang pakiramdam ko ay mas kapanipaniwala ang lalaking ito kaysa sa ama ni Ramil. Palihim kong pinag-aralan ang lugar na pinaglalagakan ng lalaki. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa pamilya ng aking asawa. Kahit si Ramil ay lihim ko na ring pinag-aaralan at pinagdududahan. Kahit asawa ko pa siya, hindi ibig sabihin na wala itong gagawing masama sa akin. Unang gabi ko sa kanila ay hindi ako dinalaw ng antok. Nakiramdam ako sa paligid pero wala naman akong maramdamang kakaiba. Payapang nakatulog ang aking asawa na nakayakap pa nga sa aking baywang. Marahan kong tinanggal ang kanyang kamay at ako'y bumangon. Pumunta ako sa kusina para kunin ang isang maliit na kutsilyo at itinago ko iyon sa ilalim ng aking unan. Naupo na lang ako sa tabi ng katre dahil ayaw ko sa pwesto kong nasa tabi ng bintana. Hindi kasi ako komportable sa posisyong iyon dahil pakiramdam ko lamang ay nag-iinit ang katawan ko. Nagtataka nga ako kasi napakaalinsangan ng aking pakiramdam gayong balot na balot sa kumot ang aking asawa. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao. Masayang masaya sila dahil iyon na raw ang araw ng kanilang kapistahan. Napakadaming tao sa loob ng bakuran namin. Sumilip ako sa isang maliit na siwang na nakita ko sa dingding. Naghahanda na sila ng kanilang mga gamit sa kanilang pagluluto gaya ng malalaking kaldero at kawali, mga kahoy at mga sangkap. Normal na araw lang naman iyon at walang naganap na kakaiba hanggang sa sumapit ang gabi. Nauna na akong umakyat sa aming kubo at dumiretso sa aming silid. Iniwan ko ang aking asawa na nakikipag-inuman sa kanyang mga kapamilya. Pero dahil nahihirapan talaga akong dalawin muli ng antok, nagpasya akong muling lumabas para sumali sa masaya nilang pagdiriwang. Pero natigilan ako nang narinig ko ang mahina nilang pag-uusap. Nagulat ako dahil tila ako ang kanilang paksa. May nagtatanong kung malusog daw ba ako at walang sakit. Narinig ko namang umuo si Ramil. Oh, dating gawi ba, Ramil? Narinig kong tanong mula sa boses ng isang lalaking kainuman nila. Wala akong narinig na sagot ng asawa ko pero bigla silang nagpalakpakan at tawanan pagkaraan lang ng ilang segundo. Wala silang kaalam-alam na naririnig ko sila. Hindi nila nararamdaman ang aking presensya. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko ng mga oras na iyon. Ang daming tanong na hindi ko masagot.
Pang ilan na nga, Ramil, ang dinala mo ritong asawa? Tanong ng lalaki sa kanya. Ano? Sa pagkakatanda ko po ay pang-16 na siya. Sagot naman ni Ramil sa lalaki. Natutup ang aking bibig. Nag-unang maglandas ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko dahil sa mga revelasyong iyon mula sa aking asawa. Mas lalo akong nalito at biglang tila hindi ko nakilala ang aking asawang si Ramil. O Ramil, mamayang 12:00 ng gabi ha, ipainom mo ito sa kanya at siguraduhin mong doon siya mahihiga sa malapit sa bintana ha. Wika ng lalaki kay Ramil. Sinilip ko sila at kitang-kita ko ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Tinanggap iyon ni Ramil. Maya-maya, nakita kong tumayo siya kaya mabilis akong bumalik sa silid para magkunwaring tulog. Naramdaman ko ang kanyang presensya kaya mas lalo pa akong nagpanggap na nasa kasarapan na ako ng aking pagtulog. Kinakabahan ako at halos mabingi sa ingay ng tibok ng aking puso. Pero sa pagkakataong iyon na nagsimula na akong magduda sa aking asawa ay kailangan kong maging matatag at matapang. Maya-maya, umalis na rin siya at naiwan akong muli sa silid. Nagsimula na ang kakaibang ingay ng kanilang kapistahan. Sumilip ako sa bintana. Naroon sila sa may dalampasigan, nagsasaya at nagsasayawan. Mayroong apoy sa gitna nila at sa mga itinayo nilang mga poste ay may mga palamuting ulo ng mga hayop na nakasabit. Parang ritual ang kanilang ginagawa at hindi pagsasaya lamang. Para kasing pamilyar ang tagpong iyon. Nakaupo sa isang tila trono ang ama ni Ramil at katabi nito ang kanyang asawa. Noon ko napag-alaman na sila pala ang pinuno ng tribong iyon. Mula sa maliit na siwang ng bintana na yari sa kawayan ay malaya kong napapanood ang kanilang ginagawa. Hanggang sa may nakita akong inilapit sa pinuno na isang plato ng pagkain. Sa distansyang iyon ay hindi ko maaninag kung ano iyon. Pero pagkatapos po sumubo ng pinuno ay biglang umalulong ang mga taong kasama sa piging. Hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa aking mga nakikita at naririnig. Alam ko ng mga oras na iyon ay nanganganib na ang buhay ko. Kaya habang abala sila sa kanilang ginagawa ay susubukan kong tumakas. Pero hindi pa man ako nakakalabas ay may narinig akong 2 taong nag-uusap. Para yatang sadyang pinababantayan ang aming kubo nang hindi ko nalalaman. Pinag-uusapan nilang 2 ang kanilang paghanga kay Ramil dahil sa husay daw nitong manguha ng mga babaeng iniaalay pagkatapos ng kanilang pista. Hindi na raw sila magtataka pa kung siya na ang susunod na gagawing pinuno sa kanilang isla. Ang isinasagawa daw nilang ritual ay pasasalamat sa kanilang tinatawag na puon. Ang paraan nila ng pagpatay ng mga alay ay papainumin ng isang alak na tuba mula sa puno ng sasa. At kapag nakatulog na ay ibabalot nila ang katawan ng alay sa sagradong banig na yari sa abaka. Pagkatapos ay idadaan ang katawan sa bintana. Tapos ilalagay sa isang mahabang lamesa para pukpukin ng matigas na kahoy. Sa kanila ibababa ng bahay hanggang sa ito'y mamatay. Muli ay isang ritual ang kanila daw gagawin bago sunugin sa nagbabagang apoy ang bangkay. Nang hihilakbot ako sa aking mga narinig, tila ako yata ang nakatakdang alay nila para sa taong iyon ng kanilang pista.
Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko inisip na ikapapahamak ko ang pag-ibig sa isang taong hindi ko lubos kilala. Hindi ko alam kung totoong tao ba sila o mga demonyo na nagkatawang tao lamang. Ilang saglit pa, narinig kong binati ng lalaki at binanggit nito ang pangalan ni Ramil. Agad akong bumalik sa aking higaan para muling magtulog-tulugan. Naramdaman ko ang pag-ingit ng hagdan at ang pagbukas ng pintuan. Gising ka na ba? Alika, samahan mo akong uminom. Wika ni Ramil sa akin. Nagkunwari akong naaalipungatan at saka dahan-dahang bumangon. May dala siyang baso na mayroong lamang alak. Nagpanggap ako na hindi ko alam ang kanilang plano. Nilabanan ko ang aking takot at pinalitaw ang isang kunwaring matamis na ngiti sa aking labi. Inilapag niya ang 2 baso at hinintay kong iabot sa akin ang natitiyak kong maaaring hinaluan niya ng gamot na bigay ng kanyang ama. Nang matiyak ko ang basong may gamot ay inutusan ko siyang kumuha ng pagkain dahil sabi ko'y hindi ako umiinom ng walang pulutan. Mabilis na bumaba ng hagdanan ng aking asawa. Hindi ko naman alam na madali pala siyang mahuhulog sa aking patibong. Nanginginig ang aking kamay habang pinagpapalit ko ang 2 baso. Nangilid ang aking luha sa takot dahil alam kong sa kaunti kong pagkakamali ay maaaring buhay ko ang magiging kapalit. Nang bumalik ang aking asawa, dala niya ang ilang hiwa ng lutong karne. Panay ang tingin ko sa mga baso pero kampante naman ako na wala akong iniwang bakas na maaaring magbigay sa kanya ng hinala. Magkasabay naming ininom ang alak at sinikap kong huwag ipahalata ang nararamdaman kong matinding nerbiyos. Nagkunwari akong nahilo at lumapit sa katre. Sumunod naman siya. Sinadya ko iyon para kung sakaling umepekto na ang pampatulog ay sa katre siya babagsak. Hindi na ako mahihirapan na buhatin ang kanyang katawan. Ilang segundo nga ay bigla na siyang bumagsak sa katre kaya mabilis akong kumilos. Binalot ko siya kaagad ng banig at ipinwesto ito sa tabi ng bintana. Pumwesto naman ako sa isang sulok at nagtalukbong ako ng kumot. Maya-maya nga ay pumasok ang ama ni Ramil at ang 2 lalaking may matitikas na pangangatawan. Inilabas ko ang aking 2 daliri at itinuro ang banig. Salamat sa medyo madilim na silid dahil nakatulong iyon upang hindi ako mahalata. Kinuha nila ang katawan at maingat itong inilabas sa bintana. Nang mailabas na nila, sinabi ng lalaki na nasa akin na daw kung gusto kong lumabas o hindi. Hindi ako umimik hanggang sa sila'y nakalabas na ng aming kubo. Tumayo ako at maingat na sumilip sa maliit na butas sa dingding. Ipinatong nila sa isang mahabang mesa ang katawan ni Ramil. Kitang-kita ko kung papaano nila pinagpapalo ito sa may bandang ulo. Umagos ang dugo mula dito. Mabilis na akong kumilos. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon na abala sila sa pagpatay sa kanilang kasamahan. Dali-dali akong bumaba ng bahay. Walang tao sa harap. Naroon silang lahat sa likod sa may dalampasigan. Iningatan kong huwag makagawa ng anumang ingay. Binitbit ko rin ang maliit na kutsilyong itinago ko sa aking unan at nilandas ko ang lugar kung saan ko nakita ang lalaki. Naroon pa rin siya. Agad ko siyang tinulungan. Gamit ang kutsilyo, hiniwa ko ang mga taling nagsisilbing pangsara. Gulat man ang lalaki, nagawa nitong makalabas ng kulungang iyon. Walang salita o tanong siyang ginawa. Hinawakan niya ang aking mga kamay
at mabilis na tumakbo upang makalayo sa lugar na iyon habang hindi pa nila nalalaman na hindi ako ang kanilang alay. Hindi namin inalintana ang mga sanga at tinik na naaapakan at sumusugat sa aming mga paa. Parehas naming gusto ng makalayo. At sa daang aming tinatahak ay parang kabisadong-kabisado ng lalaki ang lugar na iyon. Agad akong nagpasalamat sa itaas dahil natagpuan ko ang lalaking ito na siyang kasama kong tumakas sa kamay ng mga demonyo. Samantalang walang kaalam-alam ang mga taong iyon na ang taong pinatay nila at isinalang sa nagbabagang apoy ay ang hinahangaan nilang si Ramil. Nagsasaya sila sa kanilang pista. Iniwan ko silang lahat na masaya at walang nakakaalam na ito na ang puputol sa kanilang nakasanayang kultura. Tinanong ko ang lalaki kung anong uri ng halimaw ang mga taong iyon. Ang sagot niya, sila ay tribo ng mga aswang. Gumawa sila ng sarili nilang baryo. Dinaanan na namin ang tulay at malapit na rin naming marating ang dalampasigan nang marinig naming umalingaw-ngaw sa isla ang malalakas na pag-alulong na parang nagmumula sa mga mababangis na aso. Nakakatakot. Alam ko mula sa kanilang mga atungal, batid na nila na si Ramil ang kanilang pinatay. Ramil! Ang anak ko! Ninais kong takpan ang aking tenga sa malakas sa pagsigaw na iyon ng ama ng aking asawa. Madali! Hanapin niyo ang babaeng iyon at dalhin sa akin ng buhay. Ako mismo ang sisip-sip sa utak niya. Galit na boses ng ama ni Ramil. Hindi ko alam kung papaano nangyari na gano'n na lamang kalakas ang panaghoy ng kanilang lider. Bumabasag ito ng katahimikan ng gabi na umaalingaw-ngaw sa buong isla. Konting-konti na lang ay mararating na namin ang dalampasigan kung saan kami inihatid ng bangkero. May napansin ako doong parang anino ng isang bangka. Agad ay naramdaman kong mayroong pag-asa na akong makatakas. Nang kami makalapit na, nakilala ko ang lalaking naghihintay doon. Ang bangkerong naghatid sa amin. Agad nila akong pinasakay sa bangka at nagbilin na huwag akong bababa. Sabi pa ng bangkero, hindi ako magagalaw ng mga aswang na iyon kapag nasa dagat ako. Hindi raw nila ako malalapitan dahil takot sila sa tubig na may replika ng langit na tinatamaan ng liwanag mula sa buwan. Nang mga sandaling iyon, naririnig na namin ang mga alulong na tila papalapit ng papalapit hanggang sa natuntun na kami ng mga ito. Kahindik-hindik ang kanilang mga anyo. Hindi ko alam kung sila pa ba ang mga taong nakasalamuha ko sa baryong iyon. Malayong malayo ang kanilang itsura. Hindi sila mga tao. Malalaki silang aso na may matatalim na mga pangil at mapupulang mga mata. Totoo nga ang sinabi ng bangkero. Hindi sila makalapit sa tubig. Hindi pa agad kami nakaalis ng mga oras na iyon. Galit na galit ang tinulungan kong lalaki at ang bangkero. Kapwa sila nagmumura at isinumpa ang mga nilalang sa baryong iyon. Napag-alaman ko na naging biktima rin pala ni Ramil ang nag-iisang kapatid nilang babae. Siya ay ang ginawang alay at pagkain nila noong nakaraang piyesta. Isang paghihiganti ang dahilan kung bakit naroon sa isla si Zaldi. Siya ang lalaking itinakas ko sa kulungan. Si Larry namang bangkero ay ang kanilang kuya. Gusto nilang ubusin ang lahing iyon upang hindi na makapaminsala pa ng mga tao. Pero ano nga ba ang laban namin? Mga simpleng mortal lamang kami
laban sa buong angkan ng mga aswang. Dumating ang ama ni Ramil. Galit na galit itong nakatingin sa akin. Pinatay ko raw ang kanyang anak. Kitang-kita ko rin ang pag-usbong ng galit sa mukha ng ina ng dati kong asawa. Sinusubukan nilang labanan ang sakit na dulot ng tubig alat sa kanilang mga balat. Ngunit hindi nila kayang magtagal. Nagwawala sila. Galit na galit. Alam kong insulto para sa kanila ang nangyari, na sa kabila ng kanilang lakas at kapangyarihan galing sa kanilang sinasambang demonyo ay naisahan sila ng isang babae lamang. Tinitigan ko ang ama ni Ramil. Mata sa mata. Hindi ko siya pinakitaan ng kahit nakatiting na awa sa nangyari sa anak niya. Dapat lang sa kanila iyon. Dapat lang pagbayaran ni Ramil ang kanyang mga kasalanan at ang mga biktima ay magkaroon ng hustisya. Maaaring hindi lahat ng lugar ay mayroong kwentong aswang, pero ang karanasan ko, Kuya Bari, kung papaano ako niloko at pinasakay sa pambobola ni Ramil ay pwedeng maranasan din ng lahat. Nais kong maging babala ito sa lahat ng tulad kong marurupok na wag basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Kilalaning mabuti ang taong sasamahan at mamahalin. Mama, magkwento ka naman tungkol kay Papa. Napatingin ako sa aking anak na noon ay nasa aking tabi. Madalas niyang tanungin sa akin ang tungkol sa kanyang ama. At mula bata ay iisa lang ang takbo ng aking kwento. Isang mabuting tao ang kanyang ama. Isang mabait na asawa na walang inisip kung hindi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Na namatay ang kanyang ama dahil sa pagtatanggol sa bayan laban sa mga masasamang loob. Mama, paglaki ko po, gusto kong maging katulad ni Papa. Mag-aaral po ako ng mabuti para maging sundalo rin ako katulad niya. At saka maging kasing lakas at kasing tapang niya ako. Siguro nga ay maaaring mamamana niya ang lakas at tapang ng kanyang ama. Pero panay ang tawag ko sa Diyos na sana hindi niya makuha ang mga katangian at ugali ni Ramil. Hindi na baling mahina o duwag, basta't wag lang siyang maging aswang tulad ng kanyang ama. Napalaki ko naman ng maayos ang aking anak, Kuya Bari. Bagamat alam kong mula sa lahi ng aswang si Ramil, hindi ito nakuha o namana ng aking anak. Normal po itong lumaki hanggang sa nagkapamilya at nagkaroon ng sarili ding anak. Ngayon ko napatunayan na ang pagiging isang aswang ay hindi po namamana, kung hindi isinasabuhay lamang ng mga taong walang paniniwala sa Diyos at piniling makipagsundo sa dilim. Kuya Bari, dito na po natatapos ang aking kwento. Masaya ako na naibahagi na sa ibang kasundo ang aking karanasan. Nasasabik po akong mapanood sa inyong channel itong aking kwento. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Janet. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jobert. Bert na lang po kapag pinaikli. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan namin ng aking asawa na si Myrel. Ipinagbubuntis nito ang bunsong anak namin. Noong mga panahong iyon, nasa 5 buwang buntis na po ang aking asawa, Kuya Bari. Tumigil siya sa kanyang trabaho dahil medyo maselan ang kanyang ipinagbubuntis. Dahil doon ay todo kayod ako upang makaipon sa nalalapit nitong panganganak.
Dahil nga may trabaho ako, madalas na maiwan sa bahay ang aking misis kasama ang aming panganay na anak. Madalas na gabi na po ako kung makauwi dahil medyo may kalayuan ang aking pinagtatrabahuhan mula sa aming bahay. Kampante naman po akong iwanan noon ng aking asawa dahil may kasama naman ito sa bahay. At isa pa ay may mga kapitbahay rin naman kaming mahihinga ng tulong kapag may emergency o may mangyari man sa kanya. Uy Bert, ingatan mo yung asawa mo ha, lalo na at buntis siya. Huwag mong hayaang nag-iisa sa gabi. Wika ng isang kapitbahay naming si Aling Marilu nang minsang makasalubong niya ako sa daan. Napahinto na muna ako sa aking paglalakad at nakipag-usap sa kanya. Aling Marilu, bakit naman po? Tanong ko naman sa kanya. Alam mo kasi Bert, dinig ko sa bayan na mayroon daw gumagalang aswang dito sa ating baryo at maging sa karatig baryo natin. At ayon do sa mga tao doon sa bayan, may nabiktima daw na buntis, yung daw na aswang na iyon sa kabilang baryo. Mahabang wika ni Aling Marilu. Napailing naman ako dahil sa sinabi nito at nagpasya na lang na magpaalam dito dahil mahuhuli na ako sa aking trabaho. Ay, ganun po ba? Teka, mauna na po ako kasi nagmamadali po ako eh. Sige, Aling Marilu, paalis na po ako. Wika ko at nagsimula na sa aking paglalakad palayo sa kanya. Habang nasa biyahe ako patungo sa aking trabaho, ay naiisip ko ang sinabi ni Aling Marilu sa akin. Hindi ko alam Kuya Bari, pero nakaramdam ako ng pagkabahala para sa aking asawa. Naku, hindi naman sana totoo yun. Iyon lang ang nasabi ko sa aking sarili. Kung kaya't ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagtatrabaho. Noong gabing ding iyon, 9:09 na po ako ng gabi nang makauwi sa aming bahay. Nahirapan kasi ako Kuya Bari na makasakay sa sakayan dahil walang masyadong pumapasadang tricycle patungo sa aming baryo. Mabuti na nga lang noon at nakita ko pa si Mang Carlos na taga-amin. Oh, pauwi ka na ba? Halika na at sumabay ka na sa akin. Saad ni Mang Carlos at itinigil sa harapan ko ang kanyang tricycle. Sumakay naman ako kaagad at hindi naman nagtagal ay pinaandar na niya iyon. Habang nasa biyahe kaming dalawa, ay nagkwekwentuhan kami tungkol sa kung anong maisipan naming topic. Hanggang sa napunta ang aming usapan tungkol sa aswang. Nabanggit ko kasi sa kanya ang tungkol sa nasabi sa akin ni Aling Marilu. Naku Bert, iyon din ang dinig ko sa mga taong naihatid ko sa kabilang baryo. Hindi ko rin alam kung totoo ang tungkol doon pero mas mabuti na ngang maging mas maingat ka, lalo na at buntis pa ang asawa mo. Wika ni Mang Carlos. Napatango na lang ako dahil doon at hindi na nagtanong pa. Ilang sandali ang nakalipas ay nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla na lang nanindig ang aking mga balahibo sa katawan sa hindi ko malamang dahilan Kuya Bari. Kahit pa malamig ang simoy ng hangin ng mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng maalinsangan na paligid. Walang ano-ano ay bigla na lang nagsalita si Mang Carlos. Bert, huwag ka munang didiretso sa bahay niyo ha. Mukha kasing may susunod sa'yo. Sa labis na pagtataka ko ay napatingin ako kay Mang Carlos nang sabihin niya iyon. Ha? Mang Carlos, bakit naman po? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam pero biglang inihinto ni Mang Carlos ang kanyang tricycle.
Lumapit ito ng bahagya sa akin at saka bumulong. May sumusunod sa ating aswang. Hindi mo ba naramdaman na bigla na lang umalinsangan ng paligid kahit na mahangin, di ba? Kanina malamig. Tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil doon. Ilang sandali din kami bago nagpatuloy sa aming pagbiyahe. Noong akmang paaandari na sana ni Mang Carlos ang kanyang tricycle, ay hindi ito umandar. Animoy may kung anong nasira sa tricycle nito dahilan para hindi ito mag-start. Napamura na lang si Mang Carlos dahil doon. Anak ng putik naman, sa dami ba naman ng pararanasan, bakit ako pa? Tanong pa ni Mang Carlos sa kanyang sarili. Nakatingin lang ako sa kanya, Kuya Bari, habang sinasabi niya iyon. Tatanungin ko pa sana siya ngunit hindi ko na nagawa po dahil bigla na lang kaming nakarinig ng ingay sa matataas na damong sa hindi kalayuan sa aming kinaroroonan. Napatingin kami roon at nagulat kami nang may nakita kaming nakaupong kagaya ng palaka roon. Di maganda to. Ihanda mong sarili mo at baka atakihin tayo nito. Sabi pa ni Mang Carlos. Dahil doon, kinabahan ako, Kuya Bari. Inihanda ko ang aking sarili gaya ng sabi nito sa akin. Ngunit sa isang kisap mata namin noon, ay nawala na lang bigla ang nilalang na nakaupong palaka na nakita namin. Hindi namin alam kung saan iyon nagpunta. Kaya dali-daling pinaandar ni Mang Carlos ang kanyang tricycle. Mabuti na lang, Kuya Bari, at nag-start na yun. Mabilis niya iyong pinaandar. Habang umaandar na ang tricycle ni Mang Carlos ay naririnig namin ang mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid. Kinilabutan po ako ng matindi, Kuya Bari. Mas binilisan pa ni Mang Carlos ang kanyang pagpapatakbo ng kanyang tricycle hanggang sa nakarating kami sa aming baryo. Idiniretso ako ni Mang Carlos sa bahay nila at doon na muna ako nanatili. Bert, dito ka na lang muna sa bahay at baka sundan ka ng aswang at manganib ang mag-ina mo. Sabi nito sa akin. Nanginginig naman akong sumang-ayon sa kanya at nanatili ng halos 1 oras doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong sa tingin namin ay wala na ang aswang sa paligid, nagpaalam na ako kay Mang Carlos at sa pamilya nito. Bantayan mong mabuti ang asawa mo. Hindi ka dapat makampante, Bert. Tanging pagtango na lang ang naitugon ko kay Mang Carlos. Nagpalinga-linga ako sa paligid, Kuya Bari, at dumiretso na ako ng uwi sa aming bahay. Pagkarating ko sa bahay namin ay sarado ang pinto. Binuksan ko naman iyon gamit ang dala kong susi. Noong makapasok ako ay doon lang ako nakahinga ng maayos. Halos namutla ako sa takot, Kuya Bari, kasi hindi ko po talaga akalaing mangyayari sa akin iyon ng gabing iyon. Dumiretso na lang ako sa kwarto naming mag-asawa at napangiti ako nang makitang mahimbing ang tulog ng aking mahal na asawa. Dahil doon ay hindi ko na siya inabala pa at ginising. Tumabi na lang ako sa kanya upang matulog na rin. Marahil dahil sa pagod at takot ko kanina ay nakatulog kaagad ako. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog noon, nang maramdaman ko
ang mahigpit na hawak sa akin ng aking misis. Ramdam ko ang sakit ng kanyang braso dahil doon. Kaya dali-dali akong napabangon, lalo na at naririnig ko na ang ungol ng aking asawa na animoy binabangungot o nasasaktan. Tiningnan ko kaagad kung ano ang nangyayari sa kanya at nakita kong namimilipit siya sa sakit habang nakahawak ang isang kamay niya sa kanyang tiyan. Dahil doon ay hinaplos ko ang tiyan nito at nagulat na lang ako nang may makapa akong mainit-init na likido roon. Tiningnan ko iyon ng mabuti, Kuya Bari, at nakitang malapot ang likidong iyon. Hindi ko alam kung saan iyon nagmula, ngunit may kung anong enerhiya ang nag-uudyok sa akin na tumingin ako sa aming kisame. Ano kaya yun? Ano to? Bakit parang may yung lumulutang parang tila sinulid na bagay roon? Tanong ko pa sa aking sarili nang may mapansin akong tila malasinulid na bagay na nakalawit doon. Bago ako tumayo, ay pinunasan ko muna ang tiyan ng aking asawa. Kahit papaano ay tumigil rin ito sa kanyang pag-ungol. Sa aking pagtayo, tiningnan ko kung ano ang nakalawit na bagay. Nagmumula iyon sa isang butas ng aming bubungan, kung kaya't tinitigan ko iyon ng mabuti. Walang pag-aalinlangang hinawakan ko iyon at nagulat ako nang bahagya iyong gumalaw. Nakita ko ring doon pala nagmumula ang malapot na likido na nakita ko sa tiyan ng aking asawa. Bigla akong nakaramdam ng takot kung kaya kumuha ako ng gunting. Putya, ano to? Kung anong bagay ka man, puputulin kita at baka ipahamak mo ang aking mag-ina. Pagkatapos kong sabihin iyon ay walang pagdadalawang isip kong pinutol ang nasabing malasinulid na bagay na nagmumula sa aming bubungan. Nagulat pa ako dahil noong maputol ko iyon ay bigla akong nakarinig ng isang malakas na paghiyaw mula sa bubungan namin. Animoy nasaktan ang sigaw na iyon. Mabilis ding umurong pabalik sa bubungan ang malansa at malasinulid na bagay. Dahil doon ay napamura ako. Putik ka! Aswang! Bulalas ko. Dahil doon ay kinuha ko ang aking itak at napatakbo ako palabas sa aming bahay. Tumingala kaagad ako sa aming bubungan at doon nakita ko ang isang nilalang na naroroon. Itim na itim ang balat nito at animoy napupuno ng langis. Nakatingin ito sa akin habang nakahawak ito sa duguan niyang bibig. Akala ko noon, Kuya Bari, ay susugod ito sa akin mula sa bubungan. Kung kaya, inihanda ko ang aking sarili. Subalit, nang ito'y lumapit sa akin, bigla itong lumihis ng direksyon at nagkaroon ito ng pakpak. Lumipad ito papalayo, kung kaya tiningnan ko lang siya hanggang sa mawala ito sa karimlan. Pumasok akong kinakabahan sa aming bahay upang tignan ang aking asawa at nakita kong mahimbing pa rin ang tulog nito. Kinabahan ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, kung kaya't mabilis kong sinilip ang tiyan ng aking asawa. Nakapako na tila parang may kaunting sugat ang kanyang tiyan. Nag-alala po ako kung kaya't niyugyug ko siya hanggang sa magising ito. Laking gulat naman ng aking asawa nang ikwento ko ang mga nangyari kanina.
Natakot din siya, kung kaya nagpa siya akong dalhin siya sa pinakamalapit na albularyo sa baryo namin. Pagkarating namin sa bahay ng albularyo ay kumatok ako. Apong Isko! Apong Isko! Si Bert po ito! Pasensya na po sa abala. Mabilis namang binuksan ni Apong Isko ang pintuan at pinatuloy kaagad kami. Inilahad ko sa kanya ang lahat ng nangyari, kung kaya't mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Tinignan niya ang tiyan ng aking asawa at may itinapal itong mga dahon-dahon. Maya-maya ay natapos na rin ang kanyang ginagawa. Ayon sa albularyo, ay mabuti daw ay naagapan namin. Hindi naman daw tumagos ang dila ng aswang sa sinapupunan ng asawa ko, kung kaya't nakahinga kami ng maluwag ng gabing iyon. Pagka-uwi namin ay nagmatsyag ako sa paligid dahil baka bumalik ang aswang, ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi na ito bumalik pa. Dahil doon ay hindi na ako natulog magdamag dahil binantayan ko ang aking asawa. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa aking trabaho dahil sa antok. Tinapalan ko na rin ang butas sa aming bubungan para hindi na maipasok pa ng aswang ang malasinulid nitong dila at hindi nito tuluyang mabiktima ang aking mag-ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Naway mabasa niyo po ito sa inyong channel at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. God bless po sa lahat ng ating kasundo and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang, Bert. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Efren. Itong kwentong bala ko pong ibahagi sa inyo ay naging karanasan ng aking Lola Seling. Nangyari ito noong bata pa lang siya at wala pang naging nobyo. Dahil sa nag-iisang anak lang po si Lola, wala siyang ibang kalaro. Dahilan para madalas siyang naglalaro lang ng mag-isa. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagkabagot dahil may mga laruan naman siya. Isang hapon, habang mag-isang naglalaro sa papag na nasa labas ng kanilang bahay si Lola, may narinig siyang mahinang boses. Ilang ulit siyang nagpalinga-linga, subalit wala naman siyang nakikita. Kunot-noo siyang bumaba sa papag at saka tiningnan ang ilalim noon. Laking gulat na lang ni Lola Seling nang makakita siya ng isang maliit na nilalang. Halos isang dangkal niya lang ang taas noon. Lalong nakaramdam ng kilabot ang aking abuela noong makita niyang tinititigan siya ng maliit na nilalang. Ha? Anong uring nilalang ka? Bakit ka nandito? Kinakabahang tanong ni Lola Seling sa nasabing nilalang. Gusto lang kitang makalaro. Nakita ko kasing mag-isa ka lang dito. Wika ng maliit na nilalang. Hindi alam ng aking lola kung ano ang kanyang sasabihin, kung kaya't napatango na lang siya. Napangiti sa kanya ang nilalang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at laking gulat noong makakita siya ng isang manika. Para yan sa'yo. Nakita ko kasing luma na yung manika mo. Napatitig si Lola sa maliit na nilalang. Noon lang niya napagtantong
duwende pala iyon. Nakasuot siya ng itim na damit at mayroon siyang salakot. Kahit na may pag-aalinlangan, kinuha niya ang nasabing manika at saka pinaglaruan iyon. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalaro, noong bigla siyang tinawag ng kanyang ina. "Siling, bakit nandiyan ka sa labas ng ganitong oras? Ano mo bang ito yung oras na lumalabas ang mga engkanto? Mamaya baka manuno ka riyan." Napalingon si Lola sa kanyang ina. Akmang sasabihin na sana niya na may kalaro siyang duwende. Subalit, nang tignan niya ulit ang duwende, ay wala na iyon doon. "Oh, anong hinahanap mo dyan? Saka kanino ba galing yung manikang yan?" Tanong ng ina ni Lola. Hindi naman siya nagsinungaling. Sinabi niyang galing sa duwende iyon. Alam ng kanyang ina na hindi kailanman nagsisinungaling si Lola, kaya mabilis siyang lumapit dito. "Akin na yung manikang yan. Hindi mo dapat paglaruan ang mga bigay ng duwende o kung anumang engkanto." Kinuha ng kanyang ina ang manika at walang pagdadalawang isip na sinunog iyon. "Ay naku, magtanda ka, sa susunod huwag ka nang maglalaro rito sa labas ng bahay," sabi pa ng ina ni Lola. At dahil doon, malungkot na pumasok si Lola sa kanilang bahay. Nagpasya siyang doon na lamang siya sa loob ng bahay nila maglaro. Kinagabihan, maagang natulog si Lola Siling. Tila sumakit kasi ang buong katawan niya na animoy pagod na pagod siya. Noong nasa kalagitnaan ng gabi iyon nang maalipungatan si Lola, may narinig daw kasi siyang isang pagtawag. Subalit dahil madilim ang paligid, hindi niya iyon nakita. Siling! Siling! Ako ito, Siling! Pagkawikan ng kung sino man, nagliwanag ang paligid. Nagulat daw si Lola dahil hindi siya nakahinga sa kanyang higaan. Nagpalinga-linga siya at laking gulat niya noong makitang kumikinang ang lahat ng kanyang nakikita. Siling! Napalingon si Lola sa pinanggagalingan ng boses at nagulat siya noong makakita siya ng isang lalaking may mahabang tenga. Sino ka? Nasaan ako?" tanong ni Lola. Nandito ka sa aming kaharian. Ako ang nagpakita sa iyo kanina. Kinagiliwan kita dahil ang bait mo. Kaya, ibig ko sana dito ka na lang tumira kasama ko. Wika ng maliit na nilalang. Natigilan si Lola. Alam niyang ang duwende lamang ang siyang nagpapakita sa kanya. Noong mga oras na iyon, pumangon daw si Lola. Naglakad siya upang hanapin ang daan, ngunit hindi niya iyon mahanap. "Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa mga magulang ko." Umiiyak ng umiiyak noon si Lola Siling. Nagmamakaawa siya sa duwende na ibalik siya sa kanilang bahay. Umiling ang duwendeng iyon. Tila nag-alangan siya sa kanyang desisyon, kaya nagwika si Lola. Sige, anong kapalit? Basta ibalik mo lang ako." Umiiyak na sabi ni Lola. Napangisi sa kanya ang duwende. Ilang sandali pa, may dinukot siya sa kanyang bulsa. Ito, kung talagang nais mong makabalik ka, ingatan mo ito. Sabi naman ng duwende. Napatingin si Lola Siling sa palad ng dilalang na kaharap niya at namangha siya nang makakita siya ng batong kulay berde.
Kumikinang iyon at parang tumitibok-tibok. Ingatan mo ito. Magbibigay ito sa iyo ng proteksyon. Wag na wag mo lang ipapahipok sa iba. Ito'y magbibigay sa iyo ng swerte. Ibinigay ng duwende kay Lola ang bato at wala namang pagdadalawang isip na tinanggap iyon ni Lola para lang makauwi siya. Noong mga sandaling iyon, dahan-dahang napapikit si Lola. Pagkamulat ng kanyang mga mata, nagulat si Lola dahil sa mga paghagulgol na naririnig niya. Napatingin siya sa paligid at nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang na umiiyak. "Inay? Tay!" wika ni Lola. Nang mga panahong iyon, natigil sa pag-iyak ang kanyang mga magulang. Nagulat sila nang mawaring nakamulat na ang mga mata niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Niyakap ng ina niya si Lola ng ubod ng higpit. Sinabi ng mga magulang ni Lola na halos 5 araw na siyang hindi nagigising, kaya lubos silang nag-alala. Nasa ganoong silang sitwasyon nang biglang tumirik ang mga mata ni Lola. Bigla siyang nilagnat, kaya lalong nataranta ang kanyang mga magulang. Dahil doon, umalis ang ama ni Lola Siling upang sunduin ang isang albularyo sa kanilang baryo. Noong wala na ang ama ni Lola, nagulat ang ina nito dahil tawa raw iyon ng tawa na animoy mayroong kalaro. "Siling! Siling!" pagtawag ng kanyang ina sa kanya. Humarap si Lola Siling sa kanya at saka napangiti. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Lola nang may makita siyang bato na hawak-hawak nito. "Siling, ano ito?" Kinuha niya ang nasabing bato at ilang sandali lang Ay biglang nangatog ito. "Ingatan mo ang bato. Huwag mong ipapahipo sa iba." Paulit-ulit na wika daw ni Lola. Sa gulat ng kanyang ina, itinapon niya ang bato. Parang may buhay daw iyon na gumapang ito pabalik kay Lola Siling. Hindi mo dapat kinukuha ang mga bagay na hindi naman sa iyo. Naging garalgal ang boses ni Lola na parang lalaki iyon. Walang ano-ano, dumating ang ama ni Lolo at kasama na niya ang albularyo. Narinig nila ang boses ni Lola kaya nagwika ang albularyo. "Kukunin siya ng duwending itim! Kukunin siya!" Naguluhan ang mga magulang ni Lola, kaya dali-dali sa paglapit ang albularyo sa kanya. Itong mahiwagang batong ito ay tanda na kukunin ang anak ninyo pagdating ng takdang panahon." Ipinakita ng albularyo ang batong kulay berde sa mga magulang ni Lola at nagimbal sila nang makitang kumikislot-kislot iyon na parang mayroong buhay. "Marahil nilinlang ng duwende ang anak ninyo at pinaniwalang swerte ang hatid ng bato sa kanya," dagdag pa ng albularyo. "O anong gagawin natin?" tanong ng ama ni Lola sa albularyo. Napatitig ang albularyo kay Lola at saka napabuntong hininga. "Ang una nating gagawin
ay alisin ang bagay na siyang kumukonekta sa dalawa. Ang batong ito, sabi ng albularyo. Pagkawika niya ng mga katagang iyon, may inusal siyang dasal. Sa isang iglap ng mga mata nila, unti-unting naging tuyong lumot ang nasabing bato. Habang nagiging lumot iyon, hiyaw daw ng hiyaw si Lola. Naalarma na ang kanyang mga magulang kung kaya nagmakaawa sila sa albularyo na tulungan ang aking abuela, Kuya Bari. Nag-iiba na ang boses ng aking abuela kaya napagtanto nilang sinasapian na talaga iyon. Dahil doon, nagpasya ang albularyo na paalisin ang duwending itim sa katawan ng aking abuela. Kapag hindi ka umalis, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Papatayin kita! Sigaw ng albularyo. Dinasalan niya ang kanyang mga kamay at naghanda upang tirahin ng tigalpo ang nasabing duwende. Marahil dahil sa takot ng nasabing nilalang, bigla iyong umalis. Naging kampante rin noon ang mga magulang ni Lola dahil wala na ang mahiwagang bato ng duwende, kaya nagpasalamat sila sa albularyo. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa aming anak. Pasasalamat ng ama ni Lola. Noong tuluyan ng naging kalmado ang aking abuela, nagpaalam na ang albularyo. Subalit, bago pa siya umalis, nagbilin ito. Apo ko, huwag na huwag kang tatanggap na kahit anumang bagay na manggagaling sa kanila. Ito ay ikapapahamak mo. Tandaan mo yan. Napatangulang ang aking abuela nung mga sandaling iyon. Kalaunan, naging maayos na ang pakiramdam ni Lola Siling. Hindi na rin niya nakita pa ang duwending iyon at kahit na ang batong ibinigay nito sa kanya. Lumipas ang mga taon at nawala na sa isipan ni Lola ang nasabing bagay at pangyayari. Naging tahimik naman ang kanilang buhay noon, kaya nakampante na sila. Isang dapit hapon, habang gumagawa ng siga si Lola, nakarinig siya ng pagsitsit. Nagpalinga-linga siya, subalit wala siyang nakikita. Walang ano-ano. Nagulat ang aking abuela nang may makita siyang isang kumikinang na bato. Kulay berde iyon. Nilapitan ni Lola ang bagay na iyon at saka tiningnan ng maigi. Ano ba ito? Ano kaya to? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Akmang hahawakan na sana niya iyon nang muli niyang maalala ang sinabi ng albularyo sa kanya noong bata pa lamang siya. Ikaw na naman. Hindi na. Dahil doon, dali-daling pumasok si Lola sa kanilang bahay upang hindi na siya gambalain pa ng duwende at linlangin gamit ang kulay berde at tumitibok-tibok na mahiwagang bato. Tuluyang nawala na lamang ang pagpaparamdam kay Lola noong naging mag-asawa na sila ni Lolo. Habang ikinikwento sa akin ito ng aking abuela, ay napapailing pa rin siya dahil muntika na daw siyang mawala sa mundong ito.
Sabi pa niya sa akin na hindi daw lahat ng mga gustong-gusto mong mga bagay ay manggagaling sa kabutihan. Yung iba daw ay galing sa kadiliman. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay tandang-tanda niya pa rin ang hugis at hitsura ng mahiwagang bato na nagmula sa duwende. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. God bless po at ingat po kayo lagi. Lubos na gumagalang, Efren. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.